Formal nang nagbukas ang Kamara para sa second regular session ng 20th Congress ngayong Lunes ng umaga. Pinangunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Senado, samantalang si House Speaker Faustino D. III naman ang nanguna sa mababang kapulungan. Sa pagbubukas ng sesyon ng Senate of the Philippines, sinabi ni Senate President Sherwin Gatchalian na handa ang Senado na harapin ang hamon ng bayan. Ayon kay SP Gatchalian, naririnig nila ang hinaing ng mga mamamayan at nauunawaan ang bigat ng mga pinagdadaanan sa araw-araw kung kaya't ang kanilang mga panukalang isusulong ay para mabigyang solusyon ang kanilang mga pangangailangan. Kasama sa mga pangunahing pagtutuunan ng oras ng Senado ay ang ekonomiya at maipasa ang budget sa tamang oras. Kasabay ng maagap at masusing pagpapasa ng pambansang budget para sa susunod na taon, 5 pangunahing usapin ang tututukan ng inyong Senado. Mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon at kawalan ng kasiguraduhan sa hanapbuhay. Anuman ang ating katayuan sa buhay, ramdam nating lahat ang bigat ng mga problemang ito. Nagbukas na rin ang sesyon sa mababang kapulungan na pinangunahan ni House Speaker Faustino D. III. Sa kanyang talumpati, ibinida niya ang mga nangagawa ng Kongreso, kasama na dito ang Kalinga Act, maging ang kanilang mga naipasa na 163 bills kabilang ang 26 LEDAC Priority Bills, National Nutrition Program, reforma sa 4Ps at programa para sa education at digital media. Kanya rin inilahad ang patuloy na pagtatrabaho para bigyang prioridad ang mga reforma, kabilang na ang pagpapababa ng presyo ng bigas at suporta sa magsasaka, kalusugan, transparency sa paggamit ng pondo at Cybersecurity Act. Sa ating second regular session, itutuloy natin ang pagtatrabaho para maisulong ang mga reformang direktang tutugon sa mga pang-araw-araw na suliranin ng ating mga kababayan. Prioridad nating maipasa ang Rice Industry and Consumer Empower Act upang mapababa ang presyo ng bigas at mapalakas ang suporta sa ating pong mga magsasaka. Ang mga amyenda sa Universal Healthcare Act upang maging dekalidad at abot kamay ang serbisyong pangkalusugan. Ang Kadena Act upang mas maging bukas at transparent ang paggamit ng pondo ng bayan. At ang Cybersecurity Act which aims to protect every Filipino from the threats of the digital space. Sa ibang balita, sa pagbubukas ng SONA, nagtipon ang iba't ibang sektor upang ihayag ang kani-kanilang mga panawagan sa pamahalaan. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Nagsagawa ng kilos protesta ang iba't ibang grupo dito sa Commonwealth Avenue kung saan nananawagan sila ng hustisya at katapatan ngayong araw ng SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nagsagawa ng magkahiwalay na pagkilos ang iba't ibang organisasyon at sektor upang ipanawagan ang mga issue gaya ng pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya, sapat na sahod, pagpigil sa paksilika at karapatan sa lupa ng mga tribo bago ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang mga magsasaka tulpo sa lalawigan ng Batangas, partikular sa Hacienda Rojas, sa lupa ng mga Lopez, sa Coral Lopez, doon sa Patugo, sa Palayan, at marami pang iba sa lalawigan ng Batangas. Makikita! Ayon sa mga grupo, layunin ng kanilang pagkilos na maipabatid sa pamahalaan ang mga isyong kinakaharap ng kanilang sektor.
kabilang ang kasalukuyang pamamahala ni President Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ang ating ang dinidiinan, wala, pareho sa ating Pangulo at Vice Presidente ang siyang naglilingkod sa taong bayan at pareho silang sangkot. Kaya merong mga tao sa lansangan na tumutungo ngayon para ipakita upang panagutin sila. Iginiit din nila ang pangangailangang matugunan ang isyu sa langis, pangunahing bulihin at ang talamak na isyu ng korupsyon sa pamamagitan ng konkretong hakbang mula sa administrasyon. Nananawagan naman sila na maging bukas ang pamahalaan sa mga hinaing ng mamamayan at tiyaking maririnig ang kanilang boses. Samantala, nagpatupad ng kaukulang seguridad ang Philippine National Police o PNP upang mapanatili ang kaayusan sa paligid ng pagdarausan ng SONA. Patuloy namang inaasahan ng iba't ibang grupo na mababanggit sa talumpati ng Pangulo ang mga isyong kanilang inilatag. Sa ngayon, nananatili ang paninindigan ng mga grupong nagpoprotesta na gawing maayos at makatarungan ang pamamahala ng Pangulo. Hindi lang sa mga isyong kaugnay ng korupsyon, kundi pati na rin sa mga sektor na lubos na apektado nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pa rin ito, nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ng pulis at rallyista ilang oras bago sumapit ang SONA dahil na rin sa iba't ibang kilos protesta at iba't ibang panawagan ng mga sektor. Nagbabalik para sa ulat si Jade Buhoy. Magkaroon po tayo na maayos na usapan. Ang gusto lang namin, kaya nga, huwag yung kayo ito. Usapan natin na ito Nagkagirian ang mga pulis na nakadeploy sa Commonwealth Avenue at mga grupo ng rallyista bandang alas 7:35 ng umaga. Ito ay bunsod ng umano'y paglampas sa itinakdang hangganan sa kalsada ng mga dumalo sa protesta. Sa halos 800 rallyista sa nasabing lugar, mayroon namang 13,000 pulis ang naka-assign dito. Sila umabante. Kaya kinausap ko yung leader nila. Hindi yun yung usapan. Magbigay tayo ng traffic sa mamamayan, hindi yung harangin natin yung buong Commonwealth. Anong oras natin sila papayagan dito sa Philcoa? Hanggang alas 9 dito. Iginiit naman ng mga rallyista na kanilang sinundan ang nasabing patakaran. Bagamat tumaas ang tensyon sa paligid, kalaunan ay nilinaw ng magkabilang panig ang kanilang nais, kung saan nagkaroon ng masinsinang usapan sa pagitan nila at nagpatuloy ang protesta habang pinapanatili ng mga pulis ang kaligtasan sa paligid nito. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, sa nagdaang mga taong paninilbihan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., iba't ibang inaasahan ang inihayag ng mga opisyal ng pamahalaan bago ganapin sa Kongreso ang kanyang ikalimang State of the Nation address. Para sa ulat, nagbabalik si Jade Buhoy. Mula sa pagkakaluklok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong 2022, samut-sari ang panawagan ng mga kongresista kung saan binigyang boses din nila kung ano ang kanilang napipisil na grado sa Pangulo pagdating sa kanyang pamamahala. Ayon sa ilang mamabatas, inaasahan nilang matatalakay sa SONA ang sapat na sahod at pagpapababa ng buwis bilang bahagi ng mga prioridad ng administrasyon. So kung isa-certify ni Pangulong Bongbong Marcos as urgent yung 200 pisong dagdag sahod, yung House Bill number 8081 na magbubuwag ng provincial rate, baka magtempa si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung wala siyang sasabihin yun, 1.5 pwede na yun. Samantala, sinabi naman nila na mahalagang mailatag ang mga resulta ng mga ipinatupad na programa at ang mga susunod na hakbang ng pamahalaan. Yung pangangailangan natin na ayusin yung polisiya sa bullying, nandun din yung pag-improve ng ating completion rate sa both basic and higher education. So much more has to be done. Kung baka malayo na pero malayo pa ang kailangan tahakin natin. Inaasahan din ng ilang opisyal na mabibigyan linaw ang mga plano kaugnay ng ekonomiya,
edukasyon, kalusugan, infrastruktura at iba pa. Paano matutulungan yung ating mga kababayan sa hirap ng buhay ngayon, no? Presyo ng crudo, tataas na naman. So the government has to assure people na hindi ito papagsamantalahan ng kahit sino man. Iginit nila na mahalagang marinig ng publiko ang direksyon ng administrasyon sa nalalabing panahon ng panunungkulan ng Pangulo. Bilang anak, mahirap naman sasabihin ko anything less than 10, di ba? But again, I come from a very biased standpoint with regards to, given the fact that the President is my father. So, pabayaan na lang natin ang mga iba na bigay ng grade ang ating Pangulo. Because of course, I'm here to support. Binigyan din ng mga opisyal ang kahalagahan ng pagtutulungan ng ehekutibo at legislatura upang maisulong ang mga prioridad na panukala. Kailangan may pananagutan muna sa kung anong korupsyon ang nangyari sa administrasyon niya at syempre paano bibigyan ng buhay yung panawagan ng mamamayan na lahat ng sangkot dapat managot. Umaasa naman silang magbibigay ang Pangulo ng malinaw na mensahe at hakbang ukol sa mga isyong kinakaharap ng bansa. Para sa kaganapan ngayong SONA dito sa Batasang Pambansa, Jade Buhoy nag-uulat para sa Golden Nation Network. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.